This conference is being recorded.
Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling. Hello? So, Marina, good evening. Naririnig niyo ako? Oo. Oh, okay. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Nasa bahagi na po tayo ng ating prayer line na magpapahiwatig ng banal na salita, at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. 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 Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli po ninyo kami pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line nito. Basbasan mo po, Panginoon, si Pastor Noel at ang kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon, at pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso na handang tumanggap at maging karapat-dapat sa pagtanggap ng inyong mga salita. Basbasan mo din po, Panginoon, ang lahat ng mga taong dadalo sa prayer line, saan man po silang panig ng mundo, na makaabot ang salita na ito ngayong gabi. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila, at God bless you. God bless. Ihanda na po natin ang ating mga Biblia at ating tatawagan si Pastor Noel na siyang magbabahagi sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyo, Pastora Marina, at sa ating mga... Good evening po, at isa rin pong magandang gabi kay Bishop Mel at sa lahat po ng ating mga kasamang manggagawa dito po sa prayer line. Tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay pag-uusapan po natin ang bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Ang bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Para po sa paglilinaw, ito po ay hindi po patungkol sa bautismo sa tubig, na ito po yung pagpapahayag ng isang mananampalataya na siya ay kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo ng tubig. Hindi rin po ito yung nakalagay sa aklat ng mga gawa na yung bautismo sa Espiritu Santo na binabanggit ng Panginoong Hesus sa Gawa 1:8, na sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu ay dito naman sinasangkapan ng Diyos ng kapangyarihan ang bawat mananampalataya, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, siya ay nagiging saksi ng ating Panginoong Hesus. So, hindi po ito yung bautismo na pag-uusapan natin sa gabing ito. Ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo. At ito nga po ay matutunghayan natin dito sa unang Korinto, 12 kabanata, sa mga talatang 12 hanggang 13. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan,
bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ito po ang ating pong bibigyang pansin sa gabing ito, at ilalakip po natin ito sa ating pong buhay panalangin, ang bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Ito pong bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo ay isang gawain ng Espiritu ng Diyos. At ito ay ginagawa niya sa mga tunay na anak ng Diyos. Dito sa bautismo ng Espiritu na ito sa katawan ni Kristo, ay dito niya inilalakip ang anak ng Diyos, na nilalakip niya ang mananampalataya na ito o anak ng Diyos bilang kabahagi, kapisan, kasama sa katawan ni Kristo. O kung tawagin po natin ay dito po siya ginagawang isang espiritual na miyembro ng katawan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay mga ginawang anak ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ang sinabi ng Juan, unang kabanata, sa talatang 12. Sa lahat daw po ng mga nagsitanggap at nanampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ay sila naman daw po ay binigyan ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Subalit, ang kasabay po nito ay hindi lamang tayo kinikilala ng ating Ama bilang kanyang tunay na mga anak, kung hindi tayo rin ay inilalakip ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo bilang mga mananampalataya na ngayon ay mga kabahagi na ng isang katawan. Tayo bilang mga individual na mananampalataya ay ginawang bahagi ng isang buong katawan ni Kristo. Hindi lang tayo merong personal na relasyon sa Diyos, kung hindi, meron tayo ngayong bahagi o tayo ay ginawang mga espiritual na bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo po ay tunay na ginawang miyembro ng katawan ni Kristo. So, dito po ay makikita natin na sa pamamagitan ng gawain na ito ng Espiritu ng Diyos, ang pagbabautismo niya sa mga mananampalataya sa katawan ni Kristo, ay dito niya binibigyan ng isang panibagong pagkakakilala ang mga mananampalataya. Katulad nga po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga disipulo niya, sa mga alagad niya, ang sabi niya ay sila ay nandito pa sa sanlibutang ito, subalit sila ay hindi na taga-sanlibutan. At nung tayo po ay inilakip ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo, ito po yung nakikitang buhay na patotoo. Buhay na pagpapatunay. Yung nakikitang buhay na pagpapatunay na tayo ay kabilang na ngayon sa panibagong samahan. Tayo ay kapisan na ngayon sa isang espiritual na katawan. Sa isang uri ng katawan na ito ay wala ng kinalaman
sa mga gawain ng sanlibutan. Yung katawan ni Kristo na binubuo ng mga tunay na mananampalataya ay wala na silang kinalaman pa sa pamumuhay, sa paglakad, sa pagkilos na nabibilang sa sanlibutan, na nabibilang sa kadiliman, na nabibilang sa larangan ng kamatayan. Kaya itong sinabi ng Panginoong Hesus na bagamat ang kanyang mga alagad ay nandito pa sa sanlibutan, ay hindi na sila nabibilang sa sanlibutan. Kaya kung tayo ay tunay na na-born again, isinilang na maguli, ay ito ang gagawin ng Espiritu ng Diyos. Tayo ay ilalakip, babautismohan niya tayo sa kanyang katawan. At bilang mga espiritual na miyembro ng katawan ni Kristo, ay mabubuhay tayo sa liwanag. Mabubuhay tayo sa Espiritu. Lalakad tayo sa Espiritu. At kitang-kita sa katawan ni Kristo ang napakalaking pagkakaiba sa pamumuhay, sa paglakad, sa pag-uugali ng mga mananampalataya doon sa mga tao na hindi kabilang at hindi nabautismohan sa katawan ni Kristo. Kitang-kita natin ang malaking pagkakaiba ng mga tao ng liwanag sa mga tao ng kadiliman, sa mga anak ng Diyos at sa mga hindi anak ng Diyos, sa mga kabahagi ng katawan ni Kristo at doon naman sa mga kabahagi ng samahan ng mga tao na nabubuhay sa sanlibutan. Kaya ito yung tinatawag na bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Tayo ngayon ay kabilang na sa mga mamamayan ng langit. At bagamat tayo nandito pa sa lupa, tayo ay tinawag, itinalaga, hinirang, at tunay na pinahira ng Espiritu ng Diyos upang mabuhay na kasing tulad ni Kristo. Kaya nga ang tawag sa atin ay katawan ni Kristo. Yan po ang pagpapaliwanag patungkol po dito sa bautismo ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo. Ngayon, ito po ay atin pong makikita na tunay na ginawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay po ni Apostol Pablo. Kung atin pong titignan ang kanyang buhay dito po sa Aklat ng Mga Gawa, ay makikita po natin na ang ating si Apostol Pablo ay hindi lamang iniligtas ng Diyos kung hindi siya po ay ibinilang na kasama sa kanyang katawan. Ang sabi po na Aklat ng Gawa, 9 na kabanata, ay sa 2 talata, sabi po ng Biblia, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. At pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Alam po natin ang kasaysayan nito. Dito ay makikita natin na hindi hinahanap ni Apostol Pablo ang Panginoong Diyos. Hindi niya tunay na kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya ay merong misyon dito. At iyon ay ang usigin ang mga mananampalataya ni Kristo. Subalit, makikita po natin dito na ang Diyos ang siyang nagkusang loob na kumilos upang kanyang ipakilala ang kanyang sarili kay Apostol Pablo, kay Saulo. Nung panahon na yon, ang tawag sa kanya ay Saulo. At makikita natin na nagliwanag ang ating Panginoon sa kanya. Ang ating Panginoong Kristo ay nagpakita kay kay Saulo sa pamamagitan ng isang pangitain. At ang ating pong masasabi dito sa pangyayaring ito ay si Apostol Pablo ay
naging isang bagong tao. Siya ay naging isang bagong nilalang na nagtataglay ng bagong puso. Magmula nang siya ay tunay na kinaugnay ng Diyos. Mula doon sa kanyang engkwentro sa ating Panginoong Diyos, siya ay naging isang bagong tao na. At siya nga ay inutusan ng ating Panginoong Hesus na siya ay manatili sa bayan sapagkat merong pang gagawin sa kanya ang ating Panginoong Hesus. At makikita ninyo dito sa Aklat ng Gawa ay ang ating Panginoon ay kumausap ng isang alagad. Pansinin po ninyo yung salitang yon sa talatang 10. Sabi po ng Biblia, ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon na sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sa madaling sabi, inutusan ng ating Panginoon si Ananias upang puntahan si Saulo. At ang sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, para gawin po nating maikli ang kwento, pumunta itong si Ananias doon sa kinaroroonan ni Saulo at ito ang sabi niya, sabi sa talatang 17, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Makikita po natin dito, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon hindi lamang tunay na iniligtas si Saulo dito, na tatawagin siyang Apostol Pablo sa kinalaunan, ay hindi lang yun ang ginawa ng Panginoon, kundi siya ay inilakip sa katawan ni Kristo. Bagamat may plano ang ating Panginoon sa kanya na siya ay gawing sisidlang hirang upang dalhin niya ang pangalan ng Diyos sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, mga kapatid, ay ang sabi ng salita ng Diyos, iniugnay muna ng Panginoon si Apostol Pablo sa katawan ni Kristo. Pinadalan muna siya ng isang disipulo at pinatungan pa nga siya ng kamay ni Ananias, mga kapatid. At magmula po noon, ang lahat ng mga gagawin ni Apostol Pablo, ang lahat ng gagawin niyang ministeryo para sa ating Panginoon, ang lahat ng kanyang mga misyon ay kanyang gagawin sa konteksto ng katawan ni Kristo. Ano po ang implikasyon po nito, mga kapatid? Dito ay sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, ito po ay dapat nating maunawaan. Napakahalaga po nito. Dito po pinapakita ng ating Panginoon na ang plano sa ating mga buhay bilang kanyang mga lingkod, mga anak at mga lingkod, ay ihiwalay niya tayo doon sa pamamaraan ng buhay, doon sa paglakad ng buhay na tayo ay gumagawa ng nag-iisa. Kaya makikita ninyo dito, ang lahat ng mga mananampalataya ay inilakip sa katawan ni Kristo upang sila ay masasakop at pamamahalaan ng iisang tagapangulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na dito sa pagbabautismo sa katawan ni Kristo, dito tinatapos ng ating Panginoon ang pamamaraan ng sanlibutan. Dito pinuputol ng ating Panginoon ang lakad ng sanlibutan sa buhay ng mananampalataya. Dahil ang lakad ng sanlibutan ay ang lakad na hiwalay sa Diyos. Lakad na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Lakad na pinamamahalaan ng sariling isip at ng sariling kagustuhan ang buhay ng tao.
Nung tayo'y niligtas ng Panginoon at inilakip sa kanyang katawan, sinasabi rito ng ating Panginoon na tayo ngayon bilang mga kabahagi ng katawan ni Kristo ay hindi na mabubuhay na kasing tulad ng ating pamumuhay dati na tayo ay hiwalay sa kalooban ng Diyos at lumalakad sa sariling buhay. Ngayon tayo ay sama-samang gagawa sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Sa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga plano at isip, hindi tayo maglilingkod sa Diyos na hiwalay sa Kanya, hindi tayo maglilingkod sa Diyos na ating tutuparin ang nais natin na gawin para sa Diyos, kung hindi tayo ay maglilingkod sa Diyos sa konteksto ng Kanyang katawan na pinamamahalaan ng Espiritu ng Diyos. Siya ang magpapatakbo sa atin. Kaya nga po, sa ating pong panalangin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang sapat na pinananalangin natin kung ano ba yung gusto nating gawin para sa Diyos. Meron tayong mga naiisip na mga paglilingkod na nais nating ialay sa ating Panginoong Diyos. Tama sa palagay natin dahil mabuti naman ang ating motibo. Subalit, kinakailangan siyasatin natin ang ating mga puso. Bagamat mabuti ang ating pinaplano, bagamat maganda ang ating binabalak na paglilingkod na gagawin, mga magagandang mga aktibidades para sa ating Panginoong Diyos, itanong natin sa ating mga sarili, ito ba ay ating ginagawa sa konteksto ng katawan ni Kristo? Sa konteksto ng pagbabautismo ng Espiritu ng Diyos sa atin sa kanyang katawan? Tayo ba ay nagpapasakop sa katawan ni Kristo? Tayo ba ay nagpapasailalim sa mga otoridad na inilagay ng Diyos sa kanyang katawan? Sapagkat si Apostol Pablo, bagamat siya ay tinawag ng Panginoon para magmisyon at tunay na ipangaral ang salita ng Diyos, siya ay nagpunta pa rin sa mga pillars ng church. Nagpunta pa rin siya sa mga liderato ng iglesia. Mababasa po natin yan sa aklat ng Galacia sa 2 kabanata, dito po sa talatang 9. Sabi po ng Biblia, at nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago, at ni Cephas, at ni Juan, sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparaon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli o sa mga Hudyo. Hindi basta-basta lumarga itong si Apostol Pablo, hindi basta-basta siya ay humayo at tinupad niya ang kanyang misyon. Kung hindi, nagpasakop muna siya doon sa pamamahala ng Diyos sa kanyang katawan. Nagpakita siya doon sa mga haligi ng iglesia. Sila Cephas, si Juan, at si Santiago. At ganito ang dapat na maging ugali ng mga mananampalataya, na mga nananalangin sa Diyos, na sila ay gamitin na makapangyarihan ng ating Panginoon. Itanong natin sa ating mga sarili, meron ba tayong pagpapasakop sa otoridad ng Diyos na kanyang inilagay sa kanyang iglesia? Ginagawa ba natin ang mga ito sang-ayon doon sa pamamahala ng Diyos? Sang-ayon sa kaayusan na inilagay ng Diyos sa kanyang katawan? O tayo naman po ba ay humahayo na lamang at wala tayo pong konsiderasyon at wala tayong pagpapasakop na ibinibigay sa kaayusan ng Diyos sa kanyang iglesia, sa bautismo ng Espiritu sa kanyang iglesia? Alam niyo po mga kapatid, ang pag-uugali ng pagpapakumbaba at pagpapasakop, ito ay isa sa mga malilinaw na ebidensya na makikita natin kung ang isang tao ay tunay na naligtas, kung ang isang tao ay tunay na binago o na born again. Bibigyan siya ng isang bagong puso, at ang bagong puso na ito ay puso na nagpapakumbaba.
Hindi na ito katulad ng puso na nag-aaklas sa Panginoon, nagre-rebelde laban sa Diyos, kundi ito'y puso na nagpapakumbaba. Kaya nga po, mga kapatid, hindi lang sapat na tayo ay available o may panahon, hindi lang po sapat na gano'n. Dahil bagamat tayo may panahon, hindi rin naman tiyak kung ikaw ay magpapasakop. May panahon ka nga, pero ikaw ba ay nagpapasakop sa Diyos? Hindi lang sapat na tayo ay gusto nating maglingkod. Hindi lang sapat na willing tayo o may kalooban tayong maglingkod, mga kapatid. Available nga tayo, may panahon nga tayo at gusto nga nating maglingkod. Pero ayaw mo namang makinig sa nakatataas, ayaw mo namang magpasakop sa nakatataas, mas marunong ka pa, kapatid, yan ay gagawa lamang, magiging sanhi lamang ng kaguluhan sa katawan ni Kristo. At hindi lamang sapat, mga kapatid, na tayo po ay tunay na meron pong kaloob ng Espiritu. No? Bagamat ito po ay isa sa mga ating i-discuss, hindi lang po sapat na tayo po ay may kaloob, may kakayanan, kung hindi dapat, bagamat tayo ay available and willing at meron po tayong kakayanan, kinakailangan pa rin, napakahalaga, mga kapatid, pangunahin, bagay na dapat po nating isaalang-alang ang ugali ng pagpapasakop sa kaayusan ng Diyos katawan. Yan po ay dapat nating iluhod, iiyak sa ating Panginoon. Yan ay dapat po nating tunay na seryosong dalhin sa harapan ng presensya ng Diyos, sapagkat ang pinag-usapan po dito ay hindi ang talento mo, hindi kung ano yung pwede mong ibigay o yung mga naibigay mo na, hindi pinag-uusapan dito kung gaano nakalaki ang isakripisyo mo. Ang pinag-uusapan muna natin dito ay kabahagi ka ng katawan ni Kristo, kung saan ka binautismohan ng Espiritu ng Diyos, at doon sa katawan na yon ay naglaan ang Diyos ng kaayusan, naglagay ang Diyos ng kaayusan niya, at kaya dapat doon tayo magpapasakop. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, meron lang po akong babanggiting 2 bagay, 3 bagay, mga kapatid, na dapat na ginagawa ng isang mananampalatayang kabahagi ng katawan ni Kristo sa konteksto po ng pagpapasakop. Una, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ang dapat po nating binibigyang pansin doon ay kung paano si Kristo ay maging sentro ng katawan. Hindi tayo ang sentro. Hindi yung miyembro na gumagawa ang dapat maging sentro. Si Kristo dapat ang maging sentro. Yan ang bautismo ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo. Ginagawa niyang sentro si Kristo. Kaya lahat ng ating gagawin, sasabihin, ipaglilingkod, lahat ng mga bagay na ating pong padadaluyin mula sa ating mga loob, ito ay dapat ipaglingkod kay Jesus. Na si Jesus sa ating paglilingkod ay mapapako ang lahat ng mga mata sa Kanya. Maitutuon ang lahat ng pandinig sa Kanya. Siya lamang ang tunay na sasambahin at itataas. At ang lahat ng mga miyembro ng katawan ay tunay na nagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesus. Katulad ng sinabi ni Juan Bautista na si Jesus ang siyang maluwalhati, madakila, at siya naman ay siyang maibaba, mga kapatid. Ikalawa, mga kapatid, si Jesus ang dapat nating binibigyan ng lugod. Siya ang ating dapat binibigyan ng kasiyahan sa atin pong pagiging bahagi ng kanyang katawan. At ito yung isang patunay na tayo ay tunay na pinangungunahan, pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, dahil ang gusto nating mapasaya sa ating pagiging miyembro ng katawan ay walang iba kundi si Jesus at hindi ang ating mga sarili, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ko po kanina, hindi tayo nagiging member ng church para pasayahin natin ang ating sariling buhay, bagamat ang maglingkod sa Panginoon ay masayang tunay.
Hindi yung ating sariling ambisyon ang ating tutuparin, hindi yung ating mga sariling plano yung ating tutuparin, hindi yung ating sariling saya yung ating uunahin, mga kapatid. Ang ating higit na dapat pagtutuunan ay ang kalooban ng Diyos. Ayan. Ikatlo, mga kapatid, at dito na po tayo magtatapos, sa pagiging bahagi natin ng katawan ni Kristo, mga kapatid, ay sikapin po natin na sa lahat ng bagay ay si Kristo ang mamamahala sa atin. Si Kristo ang sentro, si Kristo ang pinasasaya, siya ang pinamamahala natin. Ito ang makapangyarihang gawa ng Espiritu ng Diyos na babautismohan niya ang bawat mananampalataya sa katawan ni Kristo upang ang bawat espiritual na miyembro at ang buong katawan ay sama-samang si Jesus ang dadakilain. Maraming salamat po at alalahanin po natin na sa ating pananalangin ang kalooban ng Diyos ang dapat matupad. God bless you po at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakagandang lesson na naman ang ating narinig sa gabing ito at salamat Pastor Noel. Marami din Pastor Marina. Pastora, meron lamang po akong ibibigay na prayer request at inihiling po. Okay, Pastor. Ano po yun? Po meron po tayong pastor sa Pilipinas. Ang pangalan po niya ay si Pastor Lito Vergara. Lito Vergara. Opo, siya po ay meron pong heart condition. Ang payo po ng doktor sa kanya ay i-bypass po siya dahil barado ang mga ugat ng kanya pong papunta dun sa kanyang puso. Hindi po makadaloy ang dugo. Kaya po inihiling po natin sa mga kapatiran na ipanalangin si Pastor Lito at siya ay pagalingin ng Panginoon upang makapagpatuloy po siya sa kanyang pagpapastor sa iglesia na naitatag po doon sa kanilang tahanan. Nilantahan? Ano po yan? Saan ang lugar? Nilantahan? Sa tahanan po nila, sa bahay po nila. Doon po okay. sa Tondo po, sa Tondo. Sa Tondo, okay. Okay, Pastor Noel, ipipray namin siya sa gabi. Okay, salamat po, Pastora Marina. At hanggang sa muli po, magsama po ulit tayo sa susunod na Martes. Amen, amen. Hanggang sa muli. Okay, God bless po. God bless you. Nasa bahagi na naman tayo ng ating mga prayer request at narinig natin ang request ni Pastor Noel para kay Pastor Lito Vergara at siya po ay ating itataas sa gabing ito. Once again, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At sa mga nakikinig at sa mga prayer intercessor, nakabukas na ang ating linya para sa ating mga prayer requests. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Hello, Pastor Marina. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, Sister Chip. Meron akong praise report. Amen. Sige. Hindi ba pinagdasal natin yung mga na kidnap na mga Kristiyano? Kasi nag-prayer kami kanina sa Times Square Church, 7 to 8:30.
ngayon, ang one of the praise report, nire-release na ng mga ISIS yung mga Kristiyano na nakuha nila. Mhm. Yun ang praise report ni Pastor Carter. Amen. Diba pinagdasal natin yun sa prayer line? Yeah. Yung na-captive na Christian community, ano ba yun? Sa Syria ba yun or whatever? I don't know kung Iraq or whatever. But anyway, ang praise report, nire-release na sila. At, ayun ang praise report sa Times Square Church. Praise the Lord. Ako, talagang mabait si Lord. Ang bait ng Panginoon talaga. Dinidinig niya talaga ang ating mga panalangin. Amen. Mga miracles na ginawa ang Panginoon. So, total, ito ay global broadcast ang ating prayer meeting. I invited one to join this prayer meeting. How many people have I invited? Nakalimutan ko na. Pero maaring nandito sila. Hindi ko alam. Amen. Kikinig. Invite ko. This is Nice. Ang kilala nila sa akin pangalan, Nice. So, I welcome you to prayer meeting. Mhm. Ang Panginoon. At saka yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, medyo magulo-gulo. 56 yata yung namatay doon noong nagkaroon na naman ng encounter between the Philippine Armed Forces at saka yung doon sa Bangsamoro. 56 namatay. So, sa kanilang parte. So, we don't know. On the part of ours, I think meron din sa mga police. But let us pray for wisdom for our president at this hour because the people are demanding him to resign. And in the paper that I read on the internet, it says he called for a meeting and the Catholic Church was not represented, but people that appear are from the Christian community. So just pray that the Lord will guide our president and all these things that is happening in our country. That things will turn around, that many people will get saved and be not swayed to other kinds of doctrines. And also, let us pray also for the young people. We prayed for young people in Times Square today because so many young people are depressed. So many prayer requests come in. Young people are depressed. Young people are lost. Young people are bound by so many different kinds of sins. Let's lift them up tonight. Salamat po. Amen. Sister Claire, can you lift up the prayer request of Sister Chief, the president, for wisdom, because the people want him to step down, for young people who are lost, who are depressed, a lot of things going on, and also for Pastor Lito Vergara, who has a heart condition, and they need to he needs to have a bypass. Brado ang mga ugat. Okay? Hi, Brother Rico. Hi, good evening po, Sister Mastora. Okay. May prayer request ka ba? Praise report sa Mastora. Yung request ko last. Okay. Yung operasyon ni Mrs. natapos kanina, kararating namin kanina alas 8 ng gabi. Successful naman yung operasyon sa tulong ng Panginoon. Amen.
Ang prayer request ko lang, Doc, ay Pastor, ay mabilis na recovery. Okay. Speedy recovery. Po. At complete healing. Okay? Apo. Okay, Sister Claire. Salamat, Brother Rico. Salamat din po, Pastor. Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. Lord, help us, Lord God, to be like Paul, Lord God. He was a chosen vessel, Lord God, and you sent him to all the people, Lord God, who still didn't know you yet, Lord God. You chose him, even though, Lord God, he started out as a persecutor of Christians, Lord God, but you turned him around, Lord, and used him for your glory, Lord. Lord, we want to lift up this prayer line to you. We lift up Pastor Noel, and Lord, we pray that you continue to use him mightily on this Tagalog prayer line to preach your word. We also pray for Pastor Lito and his heart condition. He's going to have a bypass, and Lord, we pray that you would heal those veins that are blocked, Lord God, that, Lord, you would let the blood flow freely through his veins, Lord God. Heal him and continue to use him mightily in ministering in his house church in Tondo. Tondo. Lord, we also pray for Sister Cheat. We thank you, Lord, for the praise report from Pastor Carter about the captive Christian community that were released. Lord, thank you for answering the prayers for those people, Lord God. Lord, we also pray for the president, Lord God. Give him wisdom, Lord. Lord, he's being asked to resign, Lord God, but give him godly wisdom, Lord God, to make the right decisions, Lord God, and we place him in the palm of your hands, Lord. Lord, we also lift up, Lord God, the young people, Lord God. Lord, they're depressed, they're lost, and they're bound by many vices, Lord God. But Lord, we know, Lord God, that you still have a plan. You still have a purpose for them, Lord God. Lord, you said that you want us to know you from childhood, Lord God. And so when we know you when we're young, Lord God, we won't depart from knowing you as we grow older. Lord, we pray for these young people to know you now that they're still young, Lord God, that, Lord, whatever they go through that causes them to be depressed, Lord God, or bound, Lord God, we pray, Lord God, that you would give them hope, you would give them your peace, your joy, and that whatever difficult situation they come through or go through, Lord God, they know that they can call upon your name, Lord God, and you will be there for them, Lord. You will be their refuge and their strength, their help in time of trouble, Lord. Lord, we also pray for Brother Rico's wife, Lord. Thank you, Lord God, that the surgery was successful. Thank you, Lord, for bringing healing to her, and we pray, Lord God, that you would continue to heal her and that she would have a speedy recovery, Lord God. Lord, bring complete healing and restoration to her. Lord, we also thank you for this radio broadcast. We thank you, Lord, for Glory Tabernacle and Consuming Fire Radio Ministries for this worldwide broadcast. Lord, we thank you, Lord, for the people listening, the silent listeners listening to this broadcast. We pray that the word has blessed them, and Lord, that, Lord, you touch their hearts, Lord God, and Lord, they receive from you tonight, Lord, through the word that was shared, Lord. And Lord, we thank you for every praise report, Lord God. Thank you for your goodness in the lives of your people, Lord. And Lord, we
thank you for this time we have that we can pray for your people, Lord God. We pray for every prayer intercessor that will pray for the needs of your people. As they lift up the needs of your people, Lord God, we also pray for them, that you would also hear their prayers as well, Lord. And Lord, we thank you for our leadership, Lord God. Continue to use them mightily, Lord, to preach your word, Lord. And Lord, we pray that whatever they're in need of, Lord God, that you would bring provision, Lord. Expand their territory, bring finances to the church, that it would continue on for what you've called each church to do. And Lord, we lift up all the leadership to you, Lord God, the pastors, the missionaries, the evangelists, Lord, all the people that work for you in your kingdom, Lord God. Lord, we also pray for every worker in the church, Lord God, that you would continue to use them mightily, Lord, as they are your hands and feet ministering the love of Jesus to your people, Lord. Lord, we thank you for every worker, Lord God. Continue to use them mightily as a witness and a testimony of your goodness in their lives, Lord. And Lord, we thank you for tonight. Bless your people, Lord God. Let them receive from you tonight. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Thank you, Brother Rico, for the praise report. Hallelujah. Sino pa po ang nasa linya? At it's, Sister Chip? Yes, Pastor Marina. Yeah, pwedeng mag-render ka ng song in Tagalog. Teka muna, sandali. Kukunin ko lang yung Tagalog yeah. na. Sandali. Okay. Yung aking guide ng Tagalog. Hindi ko masyadong kabisado yung mga Tagalog ko. Sandali ha. Sinapakanta ako ng aking mga pamilya. Okay. Ang ibinigay niya yung English. Sabi ko, hindi English na yun. Tagalog na yun. Where is my God? Pasensya na kayo, ha? Okay. Ay, salamat sa Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin namin at sasambahin sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po sa iyong mga ginagawa dito sa prayer line na ito, Panginoon, Lord God. Oh, God, Jesus. Iniisip ko pa kung anong sa Tagalog na kantang alam ko. Teka, sandali lang, ha? Mahal. Ate Marina. Yeah? Alam? Pwede bang English na lang? Ano? Pwede bang English na lang? Hindi ko makita English yung mga Tagalog eh. Okay. English. English na lang. Yeah. Yung pinapakanta sa akin ni Arthur kanina. Saan na ba ito? Sandali lang, ha? Hawak-hawak niya. Sabi niya, kumanta ka naman itong kantahin mo, Lord. Sandali lang. Daddy. Pinapakanta mo sa akin. Ay, God. Sorry. Ano yan? Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shepherd knowledge. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name.
above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the kings, the throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and pleasures of the earth, crucified, laid behind the stones, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, crucified, laid behind the stones. You lived to die, rejected and alone. It got lost. I don't know. She's not on. She's there. Oh, it's not Chip. Sister Chip? Oh. What happened? Hello? And Daddy hung up. Hello, Sister Lai? Hi, Pastor Marina. Naririnig niyo kami? Oho. Nawala si Ate Chit, I think, Naputol na ako eh. Oo. Biglang naputol. Okay. Can we pray for the missionaries at saka ang mga military or soldiers who are defending our country? Kumanta ka muna. Pwede ho bang English na lang? Hindi rin ako nakahanda. Okay. English. Ayan na yata. Ayan na si Ate Chit. Sister Chit? Ngayon ako bumalik. Narinig niyo ba kanta ko? Nawala ka. Nawala basta. Basta may pumasok lang sa linya ko na iba. Oh, okay. I'll dial it again. But anyway, yeah. To God be the glory. To God be the glory. Hello? Yeah. Yes, singing na Sister Chit. Yeah. Tapos na akong kumanta. Nang na-realize ko, wala na pala ako doon. Oh. Bigla kang nawala. Pero narinig niyo yung beginning ng kanta ko. Okay. Mm-hmm. Narinig niyo? Yeah. Pero hindi namin alam, nawala ka bigla. Okay. Biglang may pumasok sa linya ko na iba ng station. Okay. And then I just drop it off and I dial again. But anyway, to God be the glory. Amen. Amen. Okay, Sister Lai. Pastor Marina? Yeah. Okay. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care
and bids me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Salamat po Diyos Ama sa gabing ito na kami po ay muli ninyong pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Itinataas po namin, Panginoon, sa inyo sa gabing ito ang lahat ng mga misyonero sa na maging mula po dito sa Amerika at maging mula sa Pilipinas na nasa ibang panig ng mundo. Panginoon, lahat po sana ng kanilang pangailangan ay suportahan mo po sila, Panginoon. Tustusan niyo po sila at kung man po, Panginoon, ang pinanghihinaan ng kalooban ay palakasin po ninyong muli, lalong-lalo na ang kanilang pananalig at higit sa lahat, Panginoon, ay huwag sana silang manghinawa sa kanilang mga gawain, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa ikalalagana po ng inyong kaharian. At harinawa po, Panginoon, na ang kanilang mga pamilya din po ay maligtas sa anumang karamdaman, at lahat po ng kanilang pangailangan ay wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kayo po ang bahala mag-provide sa kanila. At ang mga sundalo rin po, Panginoon, na nasa gitna ng digmaan sa iba-ibang panig ng mundo sa pagtatanggol po sa kapayapaan ng bansang Amerika, ay Panginoon, palakasin niyo po ang kanilang mga espiritu sa kanilang ginagawa, Panginoon, na pagtatanggol. At higit sa lahat, pagkalooban niyo po sila ng katalinuhan sa lahat ng kanilang mga kilos, at nawa ay maayon po ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin po namin ang mga pamilya ng bawat mga sundalo na ito, Panginoon, lalong-lalo na ang kanilang mga anak at ang kanilang mga magulang, Panginoon. Iligtas niyo rin po sila sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Nawa, Panginoon, ang kanilang mga anak ay lumaki na malusog at ligtas, at patnubayan mo po ang lahat ng mga nag-aaral na anak ng sundalo na ito. At higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin po namin na mangyari nawa na ang inyong kapayapaan ay dumating sa lahat ng lugar na ito na may digmaan, Panginoon. Kapayapaan para sa lahat. At nawa ay makabalik po muli ang mga sundalo at lahat ng mga hukbo na ito ng military niya sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Muli po sana ninyo silang pagtagpuin, pagsamahin at mabuhay na maligaya, Panginoon, ayon sa inyong mga gawa at mga salita. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo. Ibinabalik po namin na ang buong papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos Ama, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Sister Claire, can you lift up all the families and the elderly and the children before I call on Sister Chit to close up in prayer? Okay. Heavenly Father, we lift up to you, Lord God, the elderly, Lord. We
pray, Lord God, especially for Lola, that, Lord, we thank you, Lord, for her example, Lord, as an elderly person, that the Lord sustained her all these years, Lord God. And Lord, we're thankful, Lord God, that you give her good health. You've sustained her all these years. She's still fruitful for your kingdom, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, for all the elderly people, Lord God, that, Lord, thank you for their lives, Lord God. Thank you for their examples to us, the younger people, Lord God, of their walk with Christ, Lord God, their integrity with you, Lord God. And Lord, we also lift up the families. We thank you, Lord, for every member of the family, Lord, young and old. Lord, we pray for husbands and wives, parents and children, that, Lord, you would bless the relationships, Lord God. Let there be love, let there be compassion and forgiveness, Lord God. We come against any attack of the devil that tries to bring division and separation in the families, Lord God. We pray, Lord God, that you would bond each family together with your love, Lord God. And Lord, we plead your blood, Jesus, on every family represented, Lord God. Lord, we also lift up the children, Lord God. Lord, you said that children are the heritage, Lord God, that they're a gift from you, Lord God. And Lord, we ask you, Lord God, we pray for every family member that's still not saved yet, that you would bring salvation to them, especially the young people, the children, Lord. Lord, let them be your future leaders, your future pastors, evangelists, missionaries, Lord God, wherever, Lord God, you want to send them, Lord God. Send them as your representatives. Send them, Lord God, as, Lord, your mouthpiece, Lord God, that, Lord, they could minister to their friends, their families, their neighbors, Lord. That, Lord, you are a good God. You love your children, Lord, and you have a plan and a purpose for each one of them. Lord, we pray that they would come to know you early, Lord, that as they go older, Lord, their relationship with you would grow, Lord God, and you would use each one of them mightily for your kingdom, Well, Lord. I don't keep it over to tell there. others how much God loves each one of them, Lord. I don't And know Lord, what I'm doing. we also pray for all the prayer intercessors and whatever ministry you've given them. We pray for Sister Cheat and her children's ministry in the Philippines and her nursing home ministry. And Lord, we thank you for her life, Lord. Her brother Art, that was the reason why I was over there. her son and daughter, Pauline and Constantine. Lord, bless this family, Lord God. We thank you, Lord God, that you've chosen them to use them, Lord, for your glory and for your honor, Lord. We pray for Sister Connie, for her ministry in the Philippines, Lord God. Lord, continue to use her as your prayer intercessor and, Lord, a leader in her church, Lord God. Lord, we pray for finances for her, that she would continue to build the church that you've given her, Lord God. Bring supplies, Lord. Bring provision, that her church would grow, Lord. We also pray for Sister Lila. We thank you, Lord, for her continuing to study, that she would increase in knowledge of you, Lord God. Lord, thank you, Lord God, that she already finished her Bible study, Lord God, and Lord, she wants to continue on, Lord, to learn more about you, Lord. Lord, give her the desire of her heart to know you more, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for her ministering to her landlord, Lord God, and the family, and also her patience, Lord God. Lord, let them see Jesus in her, Lord God. We also pray for Sister Joel, that you would continue to use her as her gift is in counseling, Lord God, that she would counsel your people, Lord. And Lord, we pray, Lord God, for her, Lord God, to have a good job, Lord, with good benefits, Lord God. We pray for Brother Francis. Thank you, Lord, that he's
going to school to know you more too, Lord God. He's in Bible school, Lord God, and Lord, we pray that you would continue to use him as your prayer intercessor, and whatever you've called him to, Lord God, use him mightily. We pray for Sister Cynthia. We thank you, Lord, for her preaching every Monday on this prayer line and sharing your word, as well as she intercedes, Lord God. Thank you, Lord, for her being an intercessor for you and a minister to young people, Lord, especially where she's working now, Lord God. Lord, bless that family she's ministering to you. And Lord, we pray that you would bring salvation to that family. We pray for Marilyn, that, Lord, you would provide her with a good job, Lord God. And also for Juliet, we pray for restoration in her health, Lord God. Lord, bring complete healing and restoration for her from her stroke, Lord. And Lord, we pray, Lord God, that her entire household would be saved, Lord God. Every member of her family in Guyana, Lord God. Lord, we pray for Brother Rico and his family, Lord God, that, Lord, you would continue to give him wisdom and bring complete healing and restoration to his wife, Lord God. Lord, we thank you for every family represented here, Lord God. And Lord, for those who I haven't mentioned, Lord God, Lord, we pray your blessing upon each one of them. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sister Chit, pwede kang mag-close in prayer. Salamat po, Ama, ngayong gabi. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinataas namin iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Lord God. Jesus, salamat po sa mga in-answer mong prayer, sa mga totoo na mga kapatiran. Salamat po sa iyong mga dinala mo ngayong gabi sa linya, Panginoon. Salamat po. Lord God, itatas namin yung pangalan ngayong gabi, Lord God, at nagpapasalamat kami sa Glory Tabernacle, Lord God, kay Pastor Marin, kay Pastor Marina, dahil sa kanilang laking pag-ibig sa iyo, Panginoon, ay tuloy-tuloy po silang ginagamit mo dito sa pagpapalawak ng iyong kaharian sa pamamagitan ng prayer. Muted. Sa Panginoon, Lord God. Pagkatapos ko po sa iyo ang Glory Tabernacle, Panginoon. Pagpalain mo po si Pastor Marin, Pastor Marina, Lord God. Pagpalain mo po yung mga gawain na binigay mo sa kanilang kamay, Panginoon. Gamitin mo po sila sa pagpapalawak ng iyong kaharian at maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Dumalay po, Panginoon, ang kaliwanagan at pag-ibig sa Glory Tabernacle, Lord God, Lord Jesus. Patnubayan mo po sila, ilayo mo po sila sa naman tukso ng demonyo, at bigyan mo po sila ng kanilang pangailangan, Lord God, Jesus. Pagpalain mo po sila ng mabuting kalusugan, at ganun din po ang bawat isa na ginagamit mo sa prayer line na ito, Panginoon. Ganun din po, Lord God, yung mga kapatid na nandito sa prayer line na ito at yung mga hindi nakadalaw, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord God. O, Panginoon, patatagin mo po, Panginoon, ang bawat pamilya. Ilayo mo po sila sa anumang masasama, Panginoon, at sa anumang nalakad na panahon, Panginoon, Lord God. Ganon din po ang may mga sakit, sipuin mo po ang kanilang mga katawan, Panginoon, at bigyan ng lunas at pagpapagaling, O God. Ganon din po yung mga nadidepress at oppress, at yung mga nawawala ng pag-asa, dahil ang iba ay hindi makakita ng trabaho, Panginoon. Ito po ang magbigay ng kaparaanan, milagro ka po sa bawat buhay ng mga anak mo rito na nasa prayer line na ito. Diringgin mo po ang kanilang pangailangan, Panginoon, Lord God. Katagpuin mo po sila, Lord God, sa oras ng kanilang pangailangan, Panginoon. Lord, yung mga nangangailangan ng apartments, Lord,
yung mga aming mga kapatid sa sambahayan na hindi paligtas, Panginoon, Lord God, iligtas mo po sila, dalhin mo po sila sa iyo, Panginoon, ang aming mga anak, Lord God. Unmuted. Dalhin mo po ang kanilang mga puso sa iyo, Lord God. Gamitin mo po sila sa mga gawain na tinawag mo, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa sa linyang ito, Lord God. Ang lahat ng intercessors na ginagamit sa prayer line na ito, Panginoon, pagpalain mo po sila, katagpuin mo sila, Panginoon, sa oras ng kanilang pangailangan, Panginoon, Lord God. At gamitin mo po kami, Lord God, sa pagpapalawak ng iyong kaharian na marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Tinataas din po namin, Lord God, ang mga bawat bansa, Lord God. Ang mayroong laging gulo, Panginoon, Lord God. Oh God, ikaw maghari, magkaroon ka ng maghimala ka sa buhay ng mga tao, ng mga bansang hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh God, ganun din po dito, katulad ng sinabi ni Pastor Mel kahapon, Lord God. Oh, tulungan mo po kami na magkaroon ng hangarin na palaging magdasal, Panginoon, sapagkat yan lamang po ang kaparaanan sa oras na ito, Lord God, na sang napakaraming kadiliman at kapighatian at kung ano pang mga gawa ng kaaway nangyayari sa bansa na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng burden na nasa heart mo upang ikaw ang iyong banal na espiritu ang magbigay sa amin ng aming ipapanalangin, Panginoon. Sa pinapanalangin namin, Panginoon, ang bansang ito, Lord God, ang mga otoridad na mamuno dito, bigyan mo po sila ng godly counsel, Panginoon, lalong-lalo na presidente, Panginoon, Lord God. Oh God, Jesus, ibalik mo po ang puso ng mga tao sa iyo. Katulad ng nagsimula ang bansang ito, Panginoon, Lord God. Oh God, bisitahin mo pong muli, oh God. Mahal pong banal na espiritu, ikaw po ang maghawak ng bawat puso ng mga mamamayan. At i-turn mo po sa iyo, Panginoon, ang puso ng mga tao, lalong-lalo na sa oras ng kadiliman na nangyayari, na maraming nangyayari na galing sa gawa ng kaaway, Panginoon, Lord. At ikaw po ang mag-raise up ng bawat kabataan sa oras na ito na hindi sila maligaw ng landas, kundi palaging sa iyo nakatutok ang kanilang puso, pag-isip at pag-ibig, Panginoon, Lord God. Pagtibayin mo po ang bawat pamilya na nandito sa prayer line at yung bawat mga kapatiran, Lord, na palaging nandito. Ang mga pamilya, Panginoon, ay pagtibayin mo at palaging madalangin sa iyo, Panginoon, at na mag-meditate ng salita mo, Panginoon, Lord God. Sa ganung paraan, Panginoon, ay hindi malalayo sa mga kaaway, Panginoon, Lord God. Basbasan mo po ng iyong pagpapalang bawat isang ngayong gabi. Bigyan mo po kami ng kapayapaan at godly dreams sa aming pagtulog. O God, paligiran mo po kami ng iyong hedge of protection. O God, ang bawat tahanan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Oh God, tinataas namin po ang prayer line na ito. Gamitin mo po ito sa pagpapalawak ng iyong kaharian sa buong mundo. Makarating itong prayer line na ito, Panginoon, sa mga bansa na hindi pa nararating ng iyong ebanghelyo, Panginoon. Basbasan mo po ng iyong pagpapala sa Pastor Mel at sa Pastor Marina. Oh Lord God, layo mo po sila sa anumang tukso ng demonyo at sa anumang masasama, Panginoon. Ganon din si Sister Claire, Lord God, at lalong-lalo na yung mga tao na dinala mo ng mga intercessors sa prayer line na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po, mahal kong banal na espiritu na nandito ka sa amin, kasama namin. Purihin ka namin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay sa gabing ito at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.
Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Paalam. Paalam. Hanggang sa muli. God bless you. Paalam. God bless everybody. Good night. Good night. Your conference recording has stopped.